Matthew 5:44 ato ang ketik sa atong devotional karon. Nagkanayon, love your enemies. Matthew 5:44. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon, Communion with God. I will Gospel Sahib Theology Edition con 7 parts. Atong textual audio video sa na ito nga presentation. So introduction start kita, i-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza John 23. Happy John 23, mga higalag, mga kaigsuunan. So tanawa nyo hang mga gabitay nga kalendaryo, makita ato ang pizza Gablo, no? Monday, John 23. So makita diriya to ang second to the last na to nga Monday, no? Kaya doon naman siya ay 5 ka Monday sa ato ang June o kaupat na kita ka Monday karon. Ang next na to nga Monday mao ang pangla sa ato ang June, no? Ang June 30. Pero karon minus 7 June 23. So, i-open inyong mga Google Calendar para makita nato ang pizza sa ato ang Google Calendar. So, gilinginan gihapon diri John 23. So, happy John 23 gihapon kita, mga higalag, mga kaigsuunan. Largo kita sa ato ang bantay panahon, no? Ato ang lokal, nasyonal ug ang Pacific, Atlantic ug international nato nga the storm hurricane updates. So ato ang temperature ug precipitation karon sa ato ang bantay panahon lokal. Nagyapon kita flood advisory, general flood advisory sa to ang rehiyon, no? Caraga, flood advisory nga severe ba iyang category. So ato ang precipitation karon na ako no siya 80% nga chance sa ulan, no? So ato ang high na nga temperature karon bugnaw-bugnaw kay 30% lang ang high, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Galaw kita sa adlaw, ato ang dawn 4:58 AM o ato ang sunrise 5:21 AM. Ato ang sunset, lugaya na kayong sunset, oh. Alas 6 na yun ang sunset, no? Tapos plus 22 ni mo para sa dusk. 6:22 ang dusk, no? So nangairog batanan. Ato na atong alarm clock, no? Dawn
4:58 nakairog og isa ka minuto. Save. Ato ang sunrise. Nairog man po na itong sunrise, no? Og isa. 5:21 AM. Save. Sa atong Lake Derby Dark. And punto na siya nga alas 6, no? PM. Save. O ato ang das kapabilin siya nga 6:22 ang ato ang das, no? Sumao na kana ato ang galaw sa ato ang adlaw. So sa wind situation kita, atong wind situation 6 km per hour, hinay ra ko, no? 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 3 3 3 3 3 3 inay gyud ugma sa kadlawon. Dos na dos 3 balik alas 7, no? 3 ugma sa kadlawon. Sumao na ato ang galaw sa ato ang hangin. Sunod galaw kita sa ato ang tubig, no? Sa ato ang tide forecast. Sa ato ang high tide, low tide, or low tide, high tide. Sa Monday, Zone 23, 2025, low tide, high tide, low tide, high tide. AM, PM, PM. So low tide sa 1:10 AM, 0.62 meters, 2.3 feet. Uy, say kayo, no? Makadlaon. Ang pag low tide ka to, ang pag high tide 8:26 AM, 1.72 meters, 5.64 feet. Oy, amping na pod, kay habog na pod iyang pagalaw mon sa buntag pasayo, no? 8:26 daw kuno laom ng tubig, kay 5.64 iyang pagsaka nga feet, no? Tapos low tide siya dito na hapon alas 4, 4:22 PM, gamay ra pug kaayo. 0.13 meters, 0.43 feet. High tide siya sa kagabion alas 11:01 PM, 0.75 meters, 2.46 feet. Mao kana ang galaw sa ato ang tubig sa high tide, low tide, or low tide, high tide. So early forecast kita atong high nga temperature di tanto, no? Kay 30% 30 degrees, no? Ang ato ang high nga temperature. Always 23 kaulapan, cloudy. Ang ato ang temperature karon 26 degrees Celsius sa alas 8, 27 degrees Celsius alas 9, 28 degrees Celsius na ay 20% precipitation. Alas 10, 29 degrees Celsius with 20% precipitation. Alas 11, 29 degrees Celsius
Wala precipitation sa alas 12 tungang udto nato sa buntag. 30 degrees with 40% precipitation. Sa alauna ug alas 2, 30 degrees Celsius man atong high, no? Gihapon og adunay precipitation nga 70% precipitation. Sa alas 3, 29 degrees Celsius with 80% precipitation. Ulan-ulan ko dito. Alas 4, 28 degrees Celsius with 80% precipitation. Alas 5, 27 degrees Celsius, 80% gihapon ang precipitation. Alas 6, 27 degrees with 40% precipitation. Alas 8, alas 8, 26 degrees Celsius, same temperature, same precipitation, no? 30% precipitation. Alas 9, 25 degrees Celsius with 20% precipitation. Sa ato ang alas 10, alas 11, alas 12, 25 degrees Celsius temperature. Og ang atong lowest dito mahigayon sa ugma nga bukas nga kadlaw, no? Alas 4 og alas 5 ang 23 degrees Celsius. Og naa kunoy chance sa ulan-ulan sa kadlawon nga 30% precipitation ugma, no? Ulan-ulan ni ugma kay sayo pa na ana siya precipitation. Programay raman pod, no? So mao na ang ato ang bantay panahon lokal sa ato ang nasyonal. Kay nagkuan ba to sila walang pasok kuno kay heavy, no? Pero wala naman ay abiso ni atong Pag-asa diri, wala na ethics. Wala abiso sa ulan, no? So dire kita sa ato ang Pacific, Atlantic ug international nato nga storm, the storm, hurricane updates, ang disturbance. Kamusta ang disturbance, no? Wana bagyo na pod. Bagyo na pod sa Mexico. Haman ni Mexico ni, basig diri ni Mexico, ha. So to kanan ahanay dapita. South Korea. Uy, Korea man ni, basig duol ni sa Pilipinas. Ano man ni, naibagyo na disturbance. Hala, dagang kayo disturbance, unya ni kalit na ibagyo. Lahi man ning bagyo. Korea, duol man siya sa Pilipinas ni. Oh, duol sa Pilipinas. Oh. Sa Pacific siya, pero duol kaayo sa Pilipinas. Nikalit sa tunga na ibagyo. Di ba ni siya ma-par? Di naman siguro siya mapar. Biya to ko anon. Maria of responsibilities. May gani pasaka siya iyang agi. Kung wala pa ni pasaka, mapar gini siya, no? Area of responsibility gyapon sa Pilipinas. Ang ngalan sa bagyo
Temporary pa ni siya, no? Doon kay sa Pilipinas, ang WP32025 ihang Maxwen ay mo daw tatong panahon karon, no? 34.5 km per hour yung max gas, 83 km per hour. Propagation 8.9 km per hour. Pressure 1006 MB. So mao ka ng bagyo sa doon kay Pilipinas, South Korea, no? Sa South Korea pod ang bagyo. Asa nga isla yang maigo? Japan. Uy, Japan pod na po. Japan. Kita mong Japan diri, oh. Japan gani yang igon gyud ang Japan. Oy, amping mo diha mga kababayan sa Japan, no? Pero arang ra pod kay di po kay siya makalapo sa isla, oh. Mahilis ra pod siya. Ato ang disturbance duha ka buok. Kunati ay disturbance sa Pacific. Napoy disturbance sa Atlantic. So, nangitlog na pod ang bagyo sa ato ang Pacific. Sa disturbance sa ato ang Pacific, dito gihapon sa Mexico gihapon ni. Atong disturbance sa Pacific, no, Mexico City. Oh, pero di na siya makaigo og kuan. Di na siya makaigo og isla, ambot kung pagbabagyo na siya, no. Pero sana yang porsyento. 10% in 2 days, 70% in 7 days. O, nakarabagi ko ni 70%. Sa atong Atlantic, dito ni si Europe, no? O, saan ni atong disturbance sa Europe? Karagatan raman ni ato ang Atlantic nga disturbance, no? Bisa pag mabagyo siya, karagatan ra gihapon. Ato disturbance sa Atlantic, 20% in 2 days. 20% in 7 days. Mahilis man siguro na. Hinay man, no? So, mauna ka na ang ato ang the storm na to nga update ug hurricane. Nagi kitay bagyo nga duol kayo sa Pilipinas, no? Sa Japan ug sa Korea, no? Wala pa siya gipanganlan. Kung panganlan na siya, ambot iya bang lahi na ibalik ba niya sa letter E, no? Kaya wala man dito sa Mexico, diri man sa Japan. Baka ni siya magsugod, no? So ato na siyang antabayan unsay ngalan ana sa ato ang bagyo nga duol sa Pilipinas, ang WP 32025. Mao kana atong storm nato nga updates. Larga kita sila sa ato ang war updates kay ang ato ang bansang USA, ang United States of America. Amot matawag na ba ni muna nga paglaban, no? Pag-support sa ato ang Israel kay gibombahan man ang nuclear kibali nga bisa Iran, no? Pero no, mao po ng Muslim, ang Muslim po yung una, no? Kung ano gid siya to gipugnan lagi to, no, para dili maka kuan ang ilahang nuclear nga plano. Mao to nga gi kuan sa ato ang presidente sa United States nga maigo ang ilahang nuclear base, no? Another ba na daghang nuclear base kay igo na ganito una sa ato ang Israel tong ilang nabalitaan, no? Pero nakita pa man sa atong presidente sa United States nga naapay nuclear nila nga base igo to, no? Kumusokol sila sa Amerika, di ba, no? Di man po kuno mahadlok ang Amerika, no? So mauna na no nga naagi manluluwas sa ato ang Israel, no? Kay bansa, no, magili na bansa ang ano sa propesiya, no, nga bansa ang mag-away, di ba, no?
So ato ihatod ang ato ang war updates no, dugang pa sa ato ang Israel nga bis ug ang ilahang sitwasyon didto para dili ta malinglang sa atong mga social media kay mura wanag ilaha AI edition nila dita no. So ato ihatod niya ang update sa ato ang Israel. Bueno din kita sa ato update no sa atong Israel. So naay ko ni kabayan diri gibidyohan na pud niya ang oldest olive tree in Gethsemane. So the Garden of Gethsemane. Tapos ang Golgotha no as Calvary na significant religious. Ang Dead Sea dugay na ba ni yang update niya ang Dead Sea Lewis Point. Tapos nagipit sa diri sa June 22 at night kuan nagyapon kalakaw-lakaw nga mga taos kadalanan. So kanara kang kabayan kang pastor unsay update ni pastor dere high facility gipicturean niya no Israel peacekeeper of the world. So naay iyahang video sa Haifa. Okay pa ang Haifa no. Uy, okay ko no iyang tulog. So kanara atong update sa ato ang Israel no. So ato ang kadalanan kakanalan nakita yung hatag nga update. Sunod ra maghanay na kita sa ato ang pagatun-an. Welcome kita no sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon. Communion with God ay bigas sa Heptology edition ko 7 parts. Atong textual audio video visual na to nga presentation. So magahanay kita, welcome kita sa ato ang second quarter this year 2025 lesson 13 of 13 kita karon gitaytulan ato ang pagpamalandong images of the end og atong pagatunan sa Mondays nato nga pagtuon karon a work of repentance is repentance no. So ato ang pagatunan sa ato ang Mondays marathon lesson karon LOD kon lesson overview day 50 kasi lesson daily. So kung nakamo sa itong website napastar nato niya ato ang yesterday's episodes. Ato na itong gigamay ang font adri ang XV sanda nato nga MP3 lesson 13 na apoy details niya para mabasa no hakam adto.
So magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional og adlibs. So na-linking na to sa Spotify account natin. Kung inyo na click mo lang dito sa ato ang platform, sa ato ang Anchor, na po dito ang click sa ato ang Spotify. Kung inyo na i-click sa Spotify, subscribe and follow ng Spotify ng account. O na po YouTube act natin. Kung inyo na i-click mo lang dito sa atong YouTube nga account, no? Subscribe and follow sa atong account sa YouTube channel na yung para sa ato ang list. Welcome kita sa atong paghanay. John 23 Monday. O ato ang first part, ato ang stewardship nato nga devotional reading. O ganyan kita sa favorite nato, no? Kay opportunity kita nga Bible reading karon. Daghan may sulod ning ato ang Yukuan, no? Ihap chapter nato ang Yukuan unya kay aduna siya ma bersikulo nga 80. So katungaon nato karon ang 40 ugma sad 40. So magbasa ra kita di kita mag-emphasize. Tapos atong second part, atong youth devotional, sa atong desire. Atong desire of ages, no? Chapter 33 na kita, who are my brethren? O, ito pagkabasahon nga verse pages. At tulo ni ka paragraph, no? Ang DE 323.1 to DE 323.3. O gato gisugdan ang chapter 33 na to, who are my brethren. Sa John 21:20-25, no? Masugod kay bali niyang verse pages sa DE 321.1 to DE 327. Point 4 kibali, no, sa 327. So magbasa kita niya og tulo ka paragraph. Tapos sa atong devotional for all, base malimot alis we forget kita itola natong pagtuon, no, sa John 23, let us speak of Adventism in time of war. So magbalik siya, no, in times of war. Mana na atong hanay sa atong devotional for second ug third nato nga part. Sunod mga Sabbath school nato, no, atong 4th, 5th ug 6th nato nga part. Atong 4th part ang in verse Sabbath school sa atong messenger youth yang adults nato nga mga professional. So ato pagatunan ng second quarter nga team back to the altar. Ato ang lesson 13 nga title altar call. Ato pagatunan sa Monday, isa atong pagatunan, ano, ang portion nga interpret call to go. Uy, call to go ko, no. Mao na ato ang pagatunan sa ato ang inverse. Sunod Sabbath call sa ato ang mga junior youth nga marag mahantong. Ato ang fifth part, no. Ang cornerstone kanang second quarter na to Bandes Rhythm. Our lesson 13 na to use base and has been. Ato pagatuan sa Monday uyok mangyapon ni. Yok 8 verse 38 to 39. Tapos 6 part na lang kita sabat ko sa ato ang mahamtong. Ato ang second quarter nga team precursor of prophecy. Allocation images ensembles.
Anya ang the image of the end. Tapos how to study Bible prophecy. Ato pagkatunan ang Monday, getay tulan a work of repentance. So mauna ka na atong mahanay. Okay na atong mahanay pagtuon gihatod ka nato sa atong minubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, total members involvement, personal ministry, tiks gospel tilibang love, like unto missionary and preachers. Ato ang mga buhat no, ang Harvest 25 nga nagkalain-lain lang nga mga departamento. Ato ang kaani sa ato ang mga youth no, ato ang F-Camp o kaasi. So sa atong mga kaasi no, sa atong mga asi niya ang umalabot nato ato ang care group niya ang steward nato mga ka-steward. So ato pasalamatan magaham nga Dios nga nihatag sa kaiginan nga padayon pagpamalandong sa iyang bulanon nga mapulong. Ayan pulong may gahom ato kalanon, bread of life, living water, source of life, legado of love and justice no, atong precursor of prophecy. Ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan kasi atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-tag, tig-mention, tig-share, makapian sa video link, masip sa video, mga reviews video, masabay-bay sa atong mga distributed. Ato distributed ang scripting, atong recording, uploading ato sa Facebook Live, ato sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify. Ang downloadable link nato nga MP3 files, no? Kaya ato pa siya na plaster diri. So ato ang proseso, magahimo kita sa script, no? Sa ato ang keep notes. With collaborators kita para direct kita maka-edit. O kung maka-edit na ka na di ato siyang sa ato ang website no, ang spiritstar2022.blogspot.com. Muna itong article ato ang basahon. Kung ato yung article na kita basahon, di na nakita balita karon no, mabalita ka na sa ato ang recording. Og mapo ni ato ang panahon sa atong pagpanimbaya no, nga good morning, good noon, good afternoon, good evening hatod sa good night. Og ato ang reminders no, nga sa atong source of energy ka no, greetings of energy nga makauna kita sa ato ang buhing Diyos no. DMW no, katong devotional, meditation, worship para sa ato ang buhing Diyos. Pagkahuman na yan na ato ng kikiki, kaligo ka undupad no, sa ibuhaton. Tapos man sa kikiki di kato na magdakan ato ang makinabuhi no, sa ato ang happy pamahaw paniudto panihapon pagislak ug pangatulog. So kung nakaluto na kita sa atong kalanon, ato siyang i-share sa ato mga feeds no, sa Facebook nga Hi MB, ato siyang i-upload kay na kita album o nya i-Hi MB nato para makatinaw kita. Na i-share dayon nato na sa atong mga feeds, group feed, my Twitter, Telegram, maghipatag aban sa atong kinatibok ano, sa ato ang reel, sa ato ang long video. O nya ang abangan pag yun no, nga ato ang nahagpat kibali nga mga praise no, or words of encouragement.
So, human sa atong Facebook, mag-una pa ang ato ang YouTube, no? Kay live of the hour na to, 10 a.m. to 12 over high noon. Subscribe and follow sa ato account, yeah. YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022, make start, make story, make play. O kato ato ang live time. Nga sa alas 10, wadong sa alas 12 kapin, no? Sa kaudtohon. Anya, pagkaman sa atong live, makapaminaw kita sa itong takrina, babisado in there. Atong mga listener, daghan-daghan na atong napaminawan. Ato ang the review of the day. Hapon pa dong gabi, no? 326-426-729-9211. Ato ang the review of the day, o ang week review of the week. Ato tibok na to nga adlaw sa ato ang Friday, no? O ang review of the last year. Sa atong Sunday, Monday, o Tuesday. So, paminawan pa nato ang ato ang last year sa 2024 extended sundown, no? Adi sa kita mo, de-review kay bali nga mga adlaw. So, man sa atong mapag-review, radio. Asag man follow sa atong Spotify, Spirit sa Kasir Podcast Channel, o sa ato ang YouTube Music, ato ang RSS nga account, no? Yan ninyo, https://anchor.fm/is SSD 40, the 42, 40/podcast, /RSS. Inanamad ato account sa ato ang YouTube Music. So, ato ang downloadable link, na-plaster di atong downloadable link, no, sa atong website. Nga, MP3, XP Sundown, no? O, Sunday na to nga pagtuon sa ato ang karon kibali nga lesson 13. Makaadto dito sa ato ang Dropbox, dito mo download. So magsugod na kita, magsugod na kamo, magsugod na kitang tanan, no, sa ato ang pagpamalandong, magampo kita, magampo kamo, magampo kitang tanan. Secret nga prayer, silent nga presence nga prayer, prayerful. Magampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Pani ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. At ang imi karon sa pagkaon tagadlaw, pasilawa ka sa tang sa kasaylaman sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa dautan. Kay mo ang gingharian ug ang kahumimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Yes, welcome na kita sa ato ang favorite so plaster mga gadget mga puno sa atong offertory nga Bible reading sa ato ang first part sa Iyok nga libro, ang chapter 1, half chapter niya nga makatunga nato, no? Magbasa kita 40 ka mga bersikulo. O nagkanayon dire kay Bisaya kini nga basahon, no? Sanlit daghan man ang nangako sa pagtagik o kaasuyan mahitungod sa mga butang nga hitabo taliwala namo. Ingon nga pagpabili ni ini kanamo sa mga tao nga sukad sa sinugdan. Mga saksi nga nagpakakita og mga menestro sa pulong. Giisip ko maingon nga nasubay ko man ang hingpit, ang kaagistanan sukad sa sinugdan. Nga daw maayo ka nako usab ang pagsulat alang kanimo. Sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy, o labing hamili nga tiyapila.
So ang Lucas no sulat day niya kang Chipilo day dapat ni. Sa palayan kita no, aron imong maila ang pagkatinuod sa maabuta nga gikasugelon kanimo sa mga adlaw ni Herodes nga res Judea. Dahil usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias. Apa man ni Jano sacerdote kang Zacarias. Sa laray ni Abias. Og siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron. Og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Uy, Israel kaayo no. Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarong. Dili masaway sa ilang paggawi. Diya sa tanang kasuguan og sa kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak, kay sila Elizabeth apoliman. Og silang duha tag-as na kayo panuigon. Og samtang Zacarias ingon na sacerdote nga nag-alagad sa tubangan sa Dios. Sa diha nga maoy nag-atiman sayang laray. Sumala sa nabatasan sacerdote. Siya maoy nahitungdan sa repa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo ang paghalad sa insenso. Dito sa gawas tibuok panon sa katawhan nagapo sa takna sa paghalad sa insenso og diay mitungha kaniya nga usa ka manlunda sa Ginoo nagtindog sa tuo sa halaran sa tabernakulo. Og si Zacarias sa kulbaan sa iyang pagkakita kaniya. Og giabot siya kalaysang. Oh, pari na nino gipakitaan og malunda. Apa nang malunda mingon kaniya ayaw kalaysang Zacarias. Kayang imong pagpangamoyo na dungog og si Elizabeth. Nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki. Ang alang kanimo og paganganlan mo siya Juan. Oh, ang malunda pa nagngalan no, Juan. Og mabatunan mo ang kalipay pagmaya og daghan ang magkalipay sa iyang pagkatao. Kay siya mahimo man nga bantugan sa tubangan sa Ginoo. Og siya dili magainom og bino sa ilimnong maisog. Og siya mapuno sa Espiritu Santo bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. O mapuno na kuno sa Espiritu bisan pa pagkahimugso no. Og daghan sa mga anak sa Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ang elang Diyos. Og siya magauna kaniya diha sa Espiritu og sa gahom ni Elias. Ay naamon day gipamulong man day nini sa manulunda no nga naa ang gahom kiwali kang Elias kang Juan no. Aron sa pagbabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. O sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong aron sa pagtagana lang sa Ginoo sa kakatawhan nga inandam. Ang si Zacarias miingon sa malunda. O saan ko man pagpakaila nga mahimo kini. Kaya ko tigo lang na ug ang akong asawa taas na kayong panaygon. Ang maluanda mito kaniya ako mao si Gabriel nga anaa. Magtindogan sa tubangan sa Diyos. Gabriel. Og ako gipadala aron sa pagsulti kanimo sa pagsugelon kanimo niining mayong balita.
og tan-awa maamang ikaw. Og dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kay naing butanga. Kay wala man ikaw mutuo sa akong mga pulong nga pagatumanon raunya sa ilang tagal nga panahon. Mao din nakaproblema ni si Zacarias no, kay nangta naman siya nga unsa kunoy ilhanan nga, di ba? Mahimo kadto, no? Ang kadto di ay giamang siya nahimo to siya nga ilhanan kay wa man siya nito ulargo no, daghan pa man siya pautala. Di ano? Latagaan rin siya problema sa iyang health, no? Kay maamang siya, no? Antod sa gitagal nga panahon. Grabe, ko na gid hinon. Na sure na gid hinon kaayo no nga kanang naamang ko. Makatingog ko ani na anak ko anak. Wala lay sa Zacarias lalo. Magsulat-sulat siya. Kaya di ba siya katingog sa asawa ba magsulat siya? Masambot sa elhang, sa tawag ana. Kanang discernment, no? Decrement, no? Nga. Darling, naamang ko darling kay nagistorya mis manulunda. O niya, makatingog daw kuno ko kung manganak na ka. Sino sa witlo? Halawat yung surprise ito. Laywang hatag og kalag papel ba kalag. Abot ko kanit hatag og papel o niya kay social media na lagi video-video. Nasi kanang papel nga yung gisulat nga nangaon gito sila sa restaurant. Yagi naisulat nga taasan mo ang pangarap mo. Kung hindi mo maabot, gamitan mo ng hagdan. No. Tawa ka no. Lapoy ko kanto po sa mga laki nga nanginom og kape. Dahatag og papel nga matapang yung kape pero yung uminom marupok. Kasi sila. Pero kani na basahan siguro ni Elizabeth no. Unsa kakitawa pud siya kaayo no. Grabe kay posible imong gisulti, ano? Iya dugangan pa riya. Oh lagi kay kung makatingog lako, makaanak la ka. Mao gani siya ilhanan, no? Sa gitagal nga panahon, grabe no, magud nga. Kung tinuod na kanus ka makatingog no. Kay so awat sa autolila no. Pero hala ka. Kuan ka to? Kanang gikan ba siya sa dugo ni Zacarias si Juan? Murag dili kay ang manulunda man ang gapaigo no. Dugay na gud sila na abot basi pwede ra pod no nga gikan gihapon siya sa dugo ni Zacarias no. Pero kakaiba si Juan no kay ang si Eliseo no, si Eliseo nangayo siya sa double portion ni Elias no. Nakuha ni Eliseo ang double portion ni Elias no. Pero kung si Juan ang gahom pod ni Juan naa kibali kang Elias no, mao ni nga triple portion na ang gahom ni Juan. Kay nahimo pud siya nga successor no. Siya gihapon ang successor ni Elijah kibali no ni Elias. Di man si Eliseo no, Elias man diri no. Now Elias og mao to ang iyang gisulti no sa gitagal nga panahon no. Kay katong naamang siya no. Gitahaw kay bali sa maayong balita. Og tan-awa maamang ikaw og dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mabutanga. Kay wala man ikaw mutuo sa akong mapulong
nga pagatumanon raulya sa ilang gitagal nga panahon. Grabe tong kuan, sabot siguro si Zacarias nga, darling, tuo na lang darling, kay basig mo. O sabot pa di ka tuo, di ka lo. Tagal na panahon, og ang mga tao nagpaabot kang Zacarias, og sila na ibolong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo. Hala, oh, grabe ka kakaiba kay kuan gud siya, pari gud siya, sacerdote siya. O ya, pagawas siya dito sa templo, naamang na hinuon ka, na unsa naman ang ato ang templo diha, makaamang madayla. Hello? Siplo. Og sa paghigula niya, siya dili daw kasulti kanila, og ilang nasabot nga siya nakakitag pananawon sulod sa templo. Uy, nakasabot na po na pananawon sa templo, no? Og siya nagpadayon sa pagsenyas kanila, og nagpabilin nga amang, og sa makatapos sa panahon sa iyang pag-alagad, siya may pauli sa iyang balay. Okay, ripar-ripar man to, no? Tapos niya itong maadlawa si Elizabeth nga iyang asawa, nanamkon. Uy, dali naman din nanamkon. Di ba di kasi dugay maamang, no? Kay kanto di adto kulog adlaw lalamkon tanawa. Magic giday nahitabo, no? Kay may nagburos daan, no? O kay wala man kadto kuno siya namkon, no? Og sa sulod sa 5 ka bulan, o na 5 ka bulan, ag siya ay naa 5 ka bulan. Dugay gidi ay kay sa iyang pagpanamkon na may 5 ka bulan, no? Sulod sa 5 ka bulan, siya nagtago nga nagingon, mao kini ang gibuhat kanako sa Ginoo sa maadlaw sa iyang pagpanumbaling kanako, aron sa pagwagtang sa akong pagka tinamay taliwalas mga tao. O sa ikaunom ka bulan, ang malonda nga si Gabriel, oy, nag-update si Gabriel pag ikaunom ka bulan. Grabe, juga giday na amang si ko ano, si kanang Zacarias. Gipadalagi kan sa Dios kadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazareth, ngadto sa usa ka dalagang berhen. Oy, magulang lagi si John kay magkuan man ni magconnect man ni sila, no, ni John og ni Jesus Christ, ano? O ni dagan ako nung unom ka bulan, unya na po'y trabaho si Gabriel. Dito na pud siya sa dalagang berhen kang Maria, no? Nga pag asaw unon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose, kalewat ni David, o kang David pud, no, si Jose, si Elizabeth sa kang sa Israel gihapon to, no? Pareha sila og kanang pagpanamkon ba og kanang tuig, no? Pero so gingalan og Jose, no, kaliwat ni David nga angalan sa dalagang berhen nga si Maria. O dili na pud kang Maria. So padayon kita, no, kay kang Maria na pud tong assignment ni Gabriel. Ngalan sa dalagang berhen mao si Maria. Og malunda miadto og ningon kaniya, kumusta ka babaeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo ana uban kanimo, dalaygon ikaw diha sa kamainan, apan siya nakulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya. Yung ipamalandong kon unsa kahay kahulugan ni adtong pangumusta. Ngunit damingon kaniya, ayaw kalasang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Diyos,
og tan-awa magasangkon ikaw og igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong panganlan sa Jesus. Siya mahimong bantugan nga pagatawgon nga anak sa labing halangdon, og kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Ang iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtod sa kangturan og sa walay pagkatapos. Ayang gingharian og si Maria nangutana sa malunda, unsaon ba pagkahimo nini nga wala man ako'y bana? Mauwala pa si bana. Mao. Ang malunda mitubag kaniya, pakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, og pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halandon. Nawan nini ang bata nga mataw, panganlan nga balaan ang anak sa Diyos. Og tan-awa ang imong parenti nga si Elizabeth ay parenti. Layo di sila nga kamag-anak kay parenti man, no? Parenti nga Elizabeth bisan sa iyang kagulangon, nagasamkon usab og usa ka bata nga lalaki, og kini karon mauna ang ikaunom ka bulan, o makita ang ilahang pagkamagulang, no, ni John kay bulan raman ang kuan nila, no, bulan ra ba ilahang magulang, no, kay kaunom na kuno ka bulan, no, parinti nga sila Elizabeth bulan kaniya nga giingon apole. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Mao man day ni dito man ni giko ano nga nating impossible sa mga babae ra bagid ini. Kanang dili manganak, no. Mao man din sa nothing, no, impossible with God, no. With God nothing impossible. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Og si Maria mingon, tanawa, ako depon sa Ginoo matuman unta kanako. Kanang imong giingon, mao ni ang response ni Maria, no, matuman unta wala, no. Og ang malunda mipahawa kaniya ni adtong madlaw si Maria. Metindog og medali pag adto sa kabungtoran. Sa kalangsad sa dada. Og mesulod sa balay ni Zacarias. Og namusungusna kang Elizabeth. Ani api siya nangumusta, no? Parihan na sila na kalit og samkon. Pero first month pa, masugod pa ang month ni Maria, no? Sa dihang pagbisita niya kang Elizabeth, unya kay 9 months baya maanak ang bata, no? Kaunom pa ko, no? So mao kana ang pagbasa nato sa Sugilano, no, sa pagkaanak, pagporma pa nga maanak sila Juan og si Jesus, no. Ato ana padayon non ugma, no, ang nanghibilin nga another 40 verse, no, sa pag-introduction sa kaanakan ni Juan og ni Jesus Christ. So malago kita sa atong second part sa atong desire of ages, no. Padayon kita sa ato ang chapter 33 nga who are my brethren. So basahon na nato largo ning upat tulo ka paragraph. English, no. Closely connected with Christ's warning in regard to the sin against the Holy Spirit.
is a warning against idle and evil words. The words are an indication of that which is the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth is fake it. Diba? Dihagi mabuhagay kung malipay imuhang kasing-kasing, no? Mabayan ng kunakay makita gid nga katawanan dili gid makita kayo sa imuhang smile, no, hantud nga munganga ka, no, sa pagkatawa. But the words are more than indication of character. They have power to react on the character. Men are influenced by own words, often under the momentary impulse. Prompted by Satan, they gave utterance to jealousy of evil, so missing experiencing that which they do not really believe, but the expression react on the thoughts. They are deceived by their words and come to believe the truth which was spoken at Satan's instigation. Having once expressed an opinion or decision, they are often too proud to retract it and try to prove themselves in the right until they come to believe that they are. It is dangerous to utter a word of doubt, dangerous to question and criticize divine light. The habit of careless and irreverent criticism react upon the character and fostering irreverence and unbelief. Many a man indulging this habit has gone on unconscious of danger until he was ready to criticize and reject the work of the Holy Spirit. Jesus said, "Every idle words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt condemn." Then he added a warning to those who had been impressed by his words, had heard him gladly, but who had not surrendered themselves for the indwelling of the Holy Spirit. It is not only by resistance, by neglect, that the soul is destroyed. So at this juncture, no, ato nang intermission kay nakaisa ka oras na kapin. Ang makapamahaw diha sa ihang pagmatanaw, makapamahaw sa atong paniudto, makapaniudto pod. Og sa atong panihapon, makapanihapon og sayo, panigabi, panisay city utsunoy bitis, mga tulog at asing kapiyeng. Wataring comfort, padayon ka mo diha sa inyo makalan kay banawita kalanon sa atong espirituhanon dire. Then he added a warning to those who had been impressed by his word, who had heard him gladly, but who had not surrendered themselves for the indwelling of the Holy Spirit. It is not only by resistance, by neglect, that the soul is destroyed. When the unclean spirit is gone out of a man, said Jesus, he walketh through dry places, seeking rest, and find it none. Then he said, I will return into my house from thence I came out.
And when he has come, he findeth it empty, save and garnets. Then goeth he and talketh with himself 7, and the other spirit, more wicked than himself, and they entered and dwell there. Sumao na ang gibanggit diha no nga dili kumpiyansaan no nga na manong magbalik no labi dire sa evil spirit gani ni nga kung mabalik kuno siya magdala na yun siya magtubog kang nagpito kadautan nga espiritu. Ang tinuod na siya lo kay imbes dili ta mutuog kanang kalag kaluluwa no. Pero na gibanggit diri nga magdala ko siya kauban. Di ara. Nawala gyud lagi sa Bible. Tila siguro lago nga di nato makita nga espiritu laro tigi pakita na kita sa video no. Nga nagsag-o siya nagbomba siya gitumba tong balde. Kaya siya nga atumpa manikat ning balde no. Oh ya, nagpakita gitong kuan dito kanang murag white lady sa iya ha. Sa una hari ako og kanang kaulos di ba? Pag lakaw sa liya lakalit og kawala ako ba ay taranta siya. Hello? Ha. Pero na sa Bible no nga magdala kuno siya other nga evil spirit. So basi naagi na evil spirit. Labay po'y drama nga ghost fighter di ba? Sa anime no nga mag-away lo. Pero mapula diri nga teksto no nga na kuno evil spirit nga magdasag kauban. Nato ipakita sa video nga niadto sa menteryo. Nangutan na siya bagay ambot nga natong mga barkada nga nangutan na siya. Kamusta ka diha? Nitubag man tong manghingo ko nga nagtago sa panteon. Yan siya nga okay ra ko. Latigan na itubag dagat sila kan. Sila tulo, lo. Ay pagtala mo nato ng hingo ko, no? Di ay tao. Dagat siya. Hello. Bay po katawan na evil spirit. Pero sa Bible no nga naa kunoy magtawag kuno sa evil spirit no. There were many in Christ's day as they are today. Overwhelmed the control of Satan for the time seems broken. Through the grace of God, they were set free from the evil spirit and had held dominion over the soul. They rejoiced in the love of God. But like the stony ground hearers of the parables, they did not abide in His love. They did not surrender themselves to God daily, that Christ might dwell in the heart. And when the evil spirit returned with 7 other spirit, or 7, 8 na sila, no? Na infinity na kay 8. Spirit, more wicked than himself, they were wholly dominated by the power of evil. Manakitag basa diha sa ato ang Desarobiges, sampayon pa nato no. Lord Kuitas devotional for all basi malimutalis we forget. Gamito na to ning libro kay hayag na atong suga no basing di na to mag-ispat ato ang okabon. Ang ato ang devotional for all. Uy, mabasa na gid siya. Devotional for all sa John 23. Mahibawan gid ay nang kulang ang siga no kay di siya mobasa kung mag-ukab kag mga libro no. So kinahanglan gid ay nimo nga kanang suga nimo nga makabasa pud og kanang libro no. Okay nana, pero di day kabasa og kanang libro, kulang ra na imong suga no. Ambot sa ni watch no nga kanang gi-required nato nga makabasa og libro nga mga suga. So dire kita sa atong devotional for all John 23 that was back on advantage in times of war.
ato ang Kaitik sa Matthew 5:44, love your enemies. Uy, balik na po ning love your enemies, no? Pero sa gira baya karon, enemies ba na or nagka-protect lang gid sila sa ilang bansa, no? Kay namanggoy kanang nuclear nga gibuo sa atong Iran, no? O niya kung kana ang kanang, di ba? Kini ra man gud ang kuan gid ang naay paghiganti ba, no? Panahon pa sa kuan katong genocide ba, panahon pa kang Esther, di ba? Nga ang mga dili kibali taga Israel ang gusto gyud ang mo ilahang i-genocide ang Israel, no? So wala agi sa ang kanang Israel na nilaban na ba to si kuan si Trump kay di ko no joke kay iha ko nung gikuan ang Gaza, no? Pero wala pa ito kasayad sa tanan sa story sa nahihitabo gibombahan sa Israel ang Gaza kay na himo man tong terrorist man to siya nga lugar, no? Saon mo to nga daghay na kuan, no? Pero tungod to sa pagka-terrorist nila, no? Niya ang terrorist mo ba itong terrorist nga nangidnap og kanang mga tao sa Israel, no? O niya gusto pa gid nila nga naagi makuha na agani dito mabi itong mga lugar sa Israel ilahan ang gibutang labat-labatan nila lang kada kuan kada kanto sa ilang ilahang highway kay nay kalitog mangligis diha, no? Kay ilalagi dahil na ganahan sa mga kuan, no? Mga Hudyo, no? So ang nag-enemy lang yun kibali ang kaaway, no? Pero mabiyan nato ag yung mga Hudyo, di ba yan mubalos ang kuan raman ang nibalos ang government, no? Di ba? Pero man itong pagtuon, no, nga love your enemies, no? So dito pa maghihapon ni sa gera ato ang basahon, no? Ang senaryo. Personally find it is impossible to love enemies and set out to take their lives at the same time. Love enemy og makaprotek pa gyud sa kinabuhi, no? Thus it was in the summer of 1961. In the midst of the Berlin Wall's crisis, I faced the threat of the court martial. The circumstance was that I was a trained infantry soldier. I had up to that time been a confirmed agnostic, but throughout the first half of the year, I had become interested in Adventism and had come to the conviction that I should no longer carry arms or drill on Sabbath. I had begun to appreciate the biblical logic undergirding the denomination's position, even though I had not yet become a church member. But we need to ask how is it that a young person who had only a brief and tenuous relationship with Adventism even knew about the church position of military service? The answer is as simple as it is straightforward. The church had aggressively and consistently publicized its position and advised its pastor and young people on the top. Not only had the General Conference assigned a special pastor, the Liturgical Conference to help
draftees attained non-combatant right, but the church made large number of publications on the topic available on its use. And then there was the Medical Cadet Corps, sponsored by Adventist College and academics that especially prepared the Adventists to fill non-combatant role when drafted. Mana ang mga non-combatant no, mga sa medical kibali sila nga ed. In addition, there circulated stories of many young Adventists around the world who had been imprisoned and even the time martyred for the refusal to bear arms of work on Sabbath. And if that wasn't enough, there was the ubiquitous medic Desmond. Si Desmond, no? Desmond Doos, or received the Medal of Honor for having saved the lives of at least 75 men in the Battle of Okinawa. Napo dito mabasa sa ato ang Resurgit, no? Si Desmond Doos, no? But in the draft ended, the publicity stopped and Adventism neglected the topic and eventually forgot its history. As of 2007, the United States military had some 7,500 Adventist volunteers virtually at the except chaplains having enlisted as combatants. So, volunteer sila, no? Sometimes a church loses history and need to remember that it stands for that also happened in our personal lives. May God grant us the willpower to do so honestly. Amo nang padasig, no, sa atong devotional for all basin malemotales we forget. Manadayon kita sa atong mga devotional ang first, second, ug third nato nga part. Mga Sabbath call na kita. Ato ang fourth part, fifth ug sixth nato nga part, no? And verse na dayon kita, mga kaapli. I-search sa ato ang Play Store, mga kaapli, no? Kaya din na kita sa atong Sabbath call sa atong end verse. Atong second quarter, no? Sabbath call sa atong mga junior youth, yung adults na atong mga professional. Second quarter na ito back to the altar. Ang lesson 13 na ito nga pinali sa ato ang second quarter altar call. Ato ang pagatuan ang Monday. Call to go. Uy, interpret ko no, call to go. Mga ka-apply, ato sa ato ang Play Store, mga ka-apply. Search Sabbath call on PM. Download and install, i-open. Pag nanasawa, may click ang ato ang inverse. Tapos i-click dahil ato ang lesson 13 altar call. Magkita dayon kita sa ato ang pagtuon sa Monday, no? Ang interpret sa Monday John 23 call to go. Sobre na po. Sana sobre diha. Dito man na sayang istorya man niya, no? Sobre ang ato ang letterheads. So ato basahon ang interpret, no? A few years ago, I visited a country where my father had conducted evangelistic meeting. After I finished presenting one of my messages, a group of people met me at the front of the auditorium and introduced themselves. "You won't remember us," said one woman, "but your dad baptized us more than 40 years ago." My heart was deeply moved as they shared their love for my father. 40 years prior, they had attended a worship service when God had called him. Their whole life had been dramatically changed because of responding to God's call
for decades before. Uy. Sa iya ging amahan gihapon na hinduman, no? Nga 40 years. Sa Isaiah 6 is a powerful story of God's call to a servant while he was the temple worshiping our personal devotional altar as substitute for the collective worship at church. We should not neglect to worship with our brothers and sisters, especially as we see the time of Jesus' return approaching. Sa Hebreo 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see day approaching. He referred to Isaiah in the public place of worship. When Isaiah saw God, he instantly recognized his unworthiness and shrunk back. Sa Isaiah 6:5, Ellen White commented that Isaiah's humility has genuine as contrast between humanity. And the plain to him he felt altogether in a patient and unworthy gospel workers na siya mabasa no sa page to. Isaiah responds to the vision from God's rebel. The heart of someone who had relationship with God, his heart was tender. He understood his nothingness. He knew he was unworthy of such a holy God, and he was prepared to do whatever God asked. Another critical point to grasp is that Isaiah was not moved simply by what he saw with his eyes. He saw far smoke and the angel praising God continually. God's majestic robe filled the temple, all this amazed and humble prophet, but it was God's holiness that truly awed him. Perhaps the most beautiful part of these wonderful scenes is when the seraphim took a pericle from the altar and touched the sinful prophetly. At that moment, God equipped Isaiah for the call. The prophet iniquity was removed and its sin were purged. Sa Isaiah 6:11, God didn't ask how would go until he had cleaned Isaiah up. Isaiah answered in simultaneous response one who has experienced God's amazing grace. People whom God has done amazing things ought to be ready to see her. I send me, sa verse 8. Back to the altar is called to return the personal worship and devotion to God, but rest assured that the callback is also a call to mission. God's call us to ministry when we worship Him. O journal na mga classmate. After looking at your scribe, an alternative text, what special insight do you mark overall Psalms 2.2? What question emerged after studying this passage? What part are the epic called? What other principle and conclusion do you find? How did Isaiah encounter with God make him feel about himself? O ato ang mga ka-inverse, mga prince yan, no? Kamoy answer ni Ana. Largo kita sa ato ang sabat ko sa atong mga junior youth. Nga marag mahamtang. Ato ang part, no? Sabat ko sa ato ang Cornerstone Connection second quarter Bandes Freedom Lesson 13 nato nga pinali nga title ang used to be and has been. Sumurag balik naman gud ni no. Pero to daw ning ko ano no ang be
naanad na. Ano na Bisaya ni siya bis, no? Naanad na. Kining Benz. Nahimo na. Oy, naanad na po'y nahimo. Kung naanad basig amo din ang use, no? Use base and has been, no? Kay nahimo na, naanad na nga nahingahimo, o di ba, no? Naandan na nga mga nangahimo, no? Ang ato ang KTX basahon na to ni kay wa kay nato na kwan siya gahapon. Og mao man pod ni ang ato ang basahon sa ato ang Monday, no? Ang yok 8:30:39. So nagkanayon the man from whom the demons had gone out begged to go with him. But Jesus sent him away, saying, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Ay, all over town man po nang iyang gikuan. Gingin na siya sa Ginoo nga, balik dito sa imong balay. Ang ladimon po sis, nakaula-ula si kay diya usaw ko wala akong balay. Then teriyagi, sulti niya sa all over town, no? Iyang pamatud ano, all over town, how much Jesus had done for him. So mana ato ang KTX. The KTX weeks come from Luke 8:38-39. The man from whom demon had gone out big to go with him. But Jesus sent him away, saying, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over the town how much Jesus had done for him. What the story is from the Bible story, portrait person is sharing their testimony and having great impact. If you could share your journey with Christ with the people this week, would you share it with why? No, with why, di ba ang ma-share na mo, no? So dito ra na sa imong mga ka-mating ni mga kahigalaan, no? Ma-share nimo ang nahimo sa Ginoo, no? Nga kanang nay mga pagsulay, di ba, no? Pero makalagpas ka sa mga pagsulay, di ba nindot nimo i-share, no? So man kita sa atong Cornerstone Connection, sabat ko na rin kita sa ato ang mahamtong. Welcome na kita sa atong Bible study on lesson study on the word. Sumaraton lesson karon communion with God August sa Hiptalo edition 7 part atong Theology bisyon yung tunga presentation. Mga kabro, iukab, no? Ato ang magalamiton, ato ang hard copy nga lesson, no? Ato ang application nga mga lesson. Ato ang mga kabro, i-browse ato ang lesson mga kabro. Browse sabat school tabitik na tayo /in. Anya, kung naana sa may click tong atong allusion images and symbols. Click dahil atong lesson 13. Click dahil ato ang Monday. Makita na po itong drawing dito sa Egypt, no? Welcome kita sa itong pagtuon sa Monday, John 23. A work of repentance. O repentance kini. Kinsa kini nga story karon. Bueno, welcome kita sa itong pagtuon sa Monday, no? Ato na siyang pagbasahon. Pagatunan.
Kanjunam lagi apa ni? Jonah had a very distinct message for the people of Nineveh. And Jonah began to enter the city of the first day walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. O mo na itong ipakuano nga. Kumingon ka og ihap ka og 40 days, no? O niya isulti nimo, no? Nagpaubos kibalik ka, no? Nga. Nagsugod na ka 40, no? O niya, magpahibalo na po kasunod ugma, umingon na po dahil ka nga 39 days to go, no? O yan, umingon na po dahil ka 38 days to go. Tapos 37 days to go. 36 days to go. 35 days to go. 34 days to go. 33 days to go. 32 days to go. 31 days to go. 30 days to go. Mingon dahil siya ka, isa na lang ka bulan. Halagdagan na liliwi. Pag-abot sa kan. So, ito basahan diri ang K-text. And Jonah began to enter into the city, a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall overthrown. It's pretty clear. The place was doomed after all. Was that not a word direct from the prophets of the Lord? Yet, what had happened to Nineveh? O na ipabasa diri, Jonah 3, verse 5 of 10, why was the prophecy not fulfilled? Uy, ako na fulfilled ang prophecy. At basahan, no? Sa NKJV nga version, so the people of Nineveh believed God, and proclaim of us, and put on sackcloth, from greatest to them, even the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes, and he caused it to be proclaimed, and published on Nineveh by the decree of the king and his noblest, saying, Let neither man nor beast herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water, but let a man beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yeah, let them turn everyone from his evil way, and from the violence that is in their hand. How can tell it God will turn and repent, and turn away from his first anger, that he perish not, that we perish not. And God saw their work, that he had turned from their evil way, and God repented on evil that he had said, that he would do unto them, and he did it not. Grabe bright yun siguro si Jonah, no? Nga sa ihang pagka-messenger adto magid niya ang palasyo balay sa hari. Dito gid siya nga nagpahibalo gid siya nga ang hari gid akong masultian. Unsa man ang makaisuunan ra kanang mga lumulupyo, di ba? Dili man na sila mohatag og decree, no? Moto abot lang ka kamao gid si Jonah, no, nga kanang akong pagsulti maabot nila go sari kay unsay action ani sari siya may mohatag og decree ani, no? Og mo to nga
naabot gid niya no sa kaharian kibali ang iyang pag-ingon niya nga 40 days no. Nahimo nga alarm clock si Jonah bisking kanang nangausab ng mga tao, nag-alarm clock pa to si Jonah, ka-countdown paghihapon si Jonah no. Nga isa na lang kabulan pagalaglago ng Nineveh. Mahyo Jonah ayaw na lang na ipalaglag no kay nagbag-o na ang mga tao. Yes, the Almighty repent, and the prophets. And the prophesied dome was averted, at least for time. Their dome was averted, the God of Israel was exalted and honored throughout the heathen world. And his law was revered. God until many years later had Nineveh to fall prey to the surrounding nation through forgetfulness of God and through boastful pride. Uy, gibanggit nila yung sa Patriarch Kings, no? 271. Can we expect something like this in the last day? With a final message to the fallen world, yes and no. That is, there will be all over the world many people who heed the call. Come out of her, my people, lest you share her sin, unless you receive her plague. May example po dito panahon ni Jonah, no? Nga sa pag-come out na agi bangkiitan nga tao no nga siya ang pagasundon sama sa hari no. Revelation 18:4 mabasa dito, all over the world people who take their stand and in the defiance of the beast will keep the commandments of God and the faith of Jesus. Revelation 14:12 no sa Trinity message. The people like those in Nineveh will be spared in judgment, the fall upon the lost. O like Nineveh no, palayo sa judgment. Some prophecies such God's announcement that Nineveh would be destroyed are conditional. Nineveh would be destroyed unless the people turn away from their evil. Sa Jeremiah 8:7 og 10 mabasa, yet some prophecy don't come with this condition. They are going to fulfill no matter the human response. The messianic prophecy of Christ first and second coming. The mark of the beast, outpouring of the plagues, end time persecution. They are not conditional. They will take place regardless of what human do. What human do and choices they make will determine instead what side they will be on the final events foretold by the prophet untold. A conclusion question to finish the day kay nakitay bagyo sa Japan. Ato ang balikan ato ang panahon. So, high na to temperature, 30 degrees, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Ato ang hangin, 6 km per hour pamanggihapon karon, no? So, conclusion, question, sa ato ang lesson karon, sa Monday. What choices are you making now that could help determine what choices you will make when the issue of worshiping God or the image break upon the world? Katong worshiping the image, no, na kuan man siya na comparison, no, nga ang panawagan dito kang Jonah nga magtarong sila sa ilang kinabuhi no, magrepent sila. Pero sa ato unsa kuno ang moabot na siyang panawagan nga balik aron ang
kasuguan sa Ginoo nga maparihay noon kang Nabucodonosor nga mag-worship ng Hinoon og image, di ba no? So sama ra pud kang Daniel no ang ato ang pagasundon no nga dili gyud ko no magpa-rationalize no katong gikuan nga decree nga dakpon ibutang sa Lions Day no ang magsimba sa laing nga Diyos nangabri hinuntos Daniel nga nagampo nakitaan siya no kay maupod na ang panindigan nato sa Ginoo no nga dili siya rason di siya rationalize no kundi sa Ginoo gyud ang ato ang loyalty, di ba no? Kaya diha na po mapakita ang pagluwas sa Ginoo no? Kaduhan to niya giluwas no? Ang Prince Daniel sa Shadrach, Meshach ug Abednego gitambog sa fire furnace giluwas no? Nagtungag dito ang Ginoo no? Ambot kan Daniel kay wa man gyud nakita kung naunsa nga senaryo no? Pero basig dito po ang Ginoo no nga di siya makaon sa kanang mga leon no na dito nagtawa dito ang kahayag no nga dili maka duol ang mga leon kang Daniel no sumao ka na nga barog kita no sa ato ang pag-alagad no kay kung naay mga pagkipit-kipit makita ang himaya sa Ginoo sa pagluwas sa iyang katawhan. So diha nakita nagtapos no sa ato ang pagpamalandong a work of repentance. So dito da ito sa Ninive da ito no nga naka-repentance sila nga decree gipanawagan pati ganito mga animals ato no maigo sa decree nga pagbag o pag-usab no. Sa magampo na kita sa itong pagtapos ang ampo sa kamunan sakit nga presaling ang princess ng prayer Paul mga po kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So itong dedication, hallelujah to our Messiah, the Lord of Lords and the King of Kings. To God all be the glory, and God bless us all. So atong extra, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa inyo atong tulamanon. Pagkamalandong sa iyang pulong matagadang matagabimaw kini inyong Bible study and lesson. Study on the words, marathon lesson karon, communion with God, I wish to say yung 7 part atong theology sa inyo atong presentation nato live of the hour. The review of the day, week review of the week, review of the last year. So diri kita alayon sa ato ang second to the last nato nga week no. Makayon ta nga second to the last nga week kay naapa man siya Monday no. Ogma makaingon na kita nga last nga Tuesday no. Last nga Wednesday, last nga Thursday, last nga no kay dili na siya mobalik nga June kundi July na siya no. So last week gihapon ta karon no. Pero base sa iyahang adlaw no. So wala pa man kita kakuan sa ato ang Hope channel on sa gabi-gabi no. Pero nakita sa wali karon no sa ato ang care group nga wali no sa ato ang mga kasimbahanan. So antad sa naligayon ng Diyos mabalay kayo, madasan dalagon ng Diyos.